darkness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to Hey, what's up sa inyo mga boss? Good day. Panibagong obra, panibagong pyesa na naman. Yan, narasamahan niyo ako, himay-himay natin itong pyesa na to. Marami tayong matutunan dito, especially dun sa mga gusto magsimula bilang isang tattoo artist. Isa to sa mga fundamentals na pwede ninyong matutunan. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! Una dito, ginawa na muna natin yung pag-freehand. Kung makikita nyo dun sa ibabang side, freehand yan. Ganyan talaga gumawa ng tribal or Polynesian tattoo. Yan. Meron tayong may iba't ibang klase ng tribal tattoo, yung mga modern tattoo. Yan yung mga tinatawag na Polynesian, Maori. Hindi yan siya katulad ng mga tribal dati na madalas nyo makikita sa mga titos and tatay and lolo ninyo na yung mga natatuan na dati. Iba kasi ang ano ng tribal dati. Hindi pa masyadong na-acknowledge yung mga ganitong klase ng tribal tattoo. Pero yung kung makapansin nyo, itong umpisang ginagawa ko is ano to siya, ito yung tinatawag na geometric. Alam pagkakalam ko hindi na to kasama sa tribal. Pero yun kasi ang wish ni client. Yun kasi ang trip niya na maglagay daw dun sa inner part ng kanyang braso, which is yun yung malapit sa kilikili ng geometric design. Gusto niya kasi yung geometric. May pinagbasihan kasi siya rito, may pinagayahan siya na which is tattoo din. So pinagbigyan natin si client kahit ayaw ko, pero siyempre client din natin yan, kailangan natin sundin yan. Kaya ginawa ko pa rin, gumawa pa rin ako ng na geometric sa inner part niya. At kung mapapansin nyo, yun pa lang yung ginawa ko. Kasi kailangan ko magkaroon ng boundaries dito sa Polynesian na gagawin ko. Kasi gusto kong umibabaw yung geometric bago yung Polynesian. Kaya ginawa ko na muna yung part na yun. Kaya nung natapos ko siya, inano ko na, pumunta na ako dito sa Polynesian. Tapos yung sinasabi kong fundamental sa matutunan nyo rito, which is yung lining. Isa sa mga fundamentals ng isang tattoo artist, ang pag-aralan ng isang linya, makakreate ng maayos at malinis na linya. May mga proper technique naman tayo dyan at natakal ko na yun sa mga ibang video ko kasi maraming beses na ako gumawa ng Polynesian at nailagay ko lahat yan dito sa YouTube channel ko. Kaya dito, importante talaga yung proper plating para mas mai-execute ninyo ng maayos yung paglilinya. Kung mapapansin ninyo dyan, ayan, kung mapapansin ninyo, parang basic na lang yung paglilinya sa akin, which is hindi yan basic mga brad kasi nga number one struggle lang yung mga tattoo artist yan yung paglilinya. Kaya mapapansin ninyo, medyo pricey talaga yung mga ganitong klase ng tattoo kasi nga mahirap talaga maglinya, as in super hirap. Tapos kapag nag-create ka pa naman ng isang linya, mapapansin ninyo madaling nakikita yung mga nginig, madaling nakikita yung mga mga problema natin sa paglilinya, hindi solid, hindi buo. Diba? Yun yung mga common problem natin. Na minsan yung mga nag-uumpisa pa lang sa atin, nag-i-struggle, ang ginagawa nila, nagko-commit sila into high voltage na which is hindi naman talaga dapat. Ako ang voltahe ko rito 7 lang. Consistent 7 lang ako dyan. Kahit mag-power line ako, 7 or 8 lang naglalaro ang aking voltahe dyan. Hindi ako lumalapag ng 9 kasi nga, yung machine ko, hindi ko naman sinasabi na super quality ng machine ko. Pero, pag pumatak na kasi ng 9 yung voltahe ko, pakiramdam ko durog yung balat. Kaya, iniingatan ko talaga yung skin ni client na wag siyang madudurog. And, ito pa, isa pa sa mga technique na ginagawa ko. Kung papansin ninyo, bago ako umakyat is tapos na yung part, part by part ko siya. Hindi ako katulad nung iba na lilinyahan mo na lahat bago babalikan, bababa ulit para mag shading. Trauma na kasi ang natin nun, trauma na yung skin, alam nyo yun, traumatic na yung skin. Ngayon pag binalikan mo, mapapansin mo makintab na yung skin kasi nga sugat-sugat na siya. Ngayon, kung sugat-sugat na yung skin, syempre, pagdating dun sa healing process niyan, pag nasa bahay na si client, mag-i-struggle yan siya in a few days. Kasi nga, ang pangit ng healing process niya. Pangit yung scabbing niya. Kaya ganito yung ginagawa ko.
para at least kahit papaano maibsan din yung hirap ni client na sinusurvive niya yung tattoo niya. Kasi mahabang oras sinusurvive yung mga ganito ng klaseng tattoo. Eto, alam ko, umabot kami rito ng 6 hours or 7. Partida wala pa kami masyadong pahinga nito eh. Ang pahinga lang namin nito yung hihikab lang ako. Hihikab lang ako tapos o kaya iihi lang. Bawa nga si client dito. Kasi sinasabi ko rin naman sa mga kliyente ko, hindi ako pala pahinga ng artist kasi mas gusto kong dire-diretso para yung momentum hindi na napuputol. Kasi once na napapahinga ang isang balat, syempre bumababa yung momentum. Pag bumaba na yung momentum ng skin, ayan na. Diyan na natin mararamdaman yung totoong sakit. Alam naman ng mga mga tattoo enthusiast dyan, yung ganyang hirap. Syempre kung alam nila, mas alam din namin mga tattoo artist. Mas gusto lang namin mai-survive nila na mas maayos, mas mabilis yung pagtatattoo sa kanila. Kasi syempre, sila yung nagsasuffer, hindi naman kami bilang artist. So, yun din dapat. Tapos, kung mapapansin ninyo, nabuburahan ako ng pattern. Ang ginagawa ko kasi para hindi ako masyadong nag-aalala na maburahan ako, bina-bloodline ko muna lahat yan. Ugali ko talaga yan. Pag alam kong mabuburahan ako ng stencil, inuugali ko palagi na mag-bloodline. At least kahit pa paano, maburahan man ako, at least safe ako na may mga pattern pa rin ako maiiwan. Huwag kayo matakot mag-bloodline mga tol. Siyempre pag nag-bloodline kayo, ang technique din dyan, huwag din yung sugatan naman ng sobra. Tama na yung makapyawan lang. Kasi once na may markings naman na yan, kahit hindi masyadong baon, ox na yan. Ang purpose lang naman ng bloodline is may markings lang kayo na maiiwan just in case na maburahan na kayo ng pattern or ng stencil. Yun lang ang purpose ng bloodline. Hindi, okay mag-bloodline ng super baon naman. Doble suffer ang abutin ni kliyente, kawawa naman, di ba? So yun yung mga yun yung mga ibang technique na natin. Hindi natin hindi natin masyadong makukuha sa mga kapwa natin tattoo artist kasi syempre technique yan eh. Pero sa mga tulad natin na na nagbibigay ng mga technique and tips dito sa pagtatattoo, syempre makukuha niyo yan ng libre. Di ba? Kaya lagi lang ninyong huwag kayong magsasawang mag-aral pagdating sa mga fundamentals kasi isa yan sa magbibitbit sa inyo hanggang dulo eh. Huwag ninyong aayaan na yung fundamentals mawala kasi pag yung fundamentals niyo nawala, wala na, hindi na kayo babalik sa basic. Sa tattoo pa ikot-ikot lang naman ang buhay dyan eh. May mga dadaanan pa rin yung mga basic na part sa pagtatattoo. Lahat tayo dadaan dyan. Dadaan tayo sa pagiging basic. Dadaan din tayo sa pagiging magaling na. Pero kahit magaling ka na, dadaanan mo pa rin yan. Promise, babalik at babalik ka dyan sa pag-basic tsaka pag-fundamentals. Ako bilang isang 8 years tattoo artist, ayan, fundamentals pa rin yung pinakapuhunan ko. Kasi yan yung nagbibigay sa akin nagbibigay sa akin ng motivasyon para ituloy lang. Diba? Kasi pag wala ka na talaga sa pag hindi ka bumalik sa wala. Feeling mo, galing-galing mo na. Almost halfway na tayo rito sa part ng kliyente natin. And ayun, chill pa rin siya dyan. Chillax pa rin siya dyan. Tapos nakakatulong din pala mga tol kung magba-bloodline kayo. Tapos sa kanya papasadahan ng maayos na linya. Nakakatulong siya na makita nyo kagad ng yung kabuuan, yung solid na outcome ng linya na gagawin ninyo. Promise, try ninyo. Magugulat kayo yung paglilinya ninyo, buong buo. Kahit sa pag-color pack, mapapansin niyo yung mga dinaanan na may sugat na. Pag hinagod niyo ng kaunti ng solid black, buo ka agad. Try niyo minsan. Tapos, pag magagawa rin kayo ng pollination, for example, itong design na to, is nakatattoo na to sa balat eh. So, trip talaga ni client, kaya pinagbigyan ko si client. Gusto ko sana gawa na lang siya ng original, kaso nga lang, trip ni client yung design. Although ginawa ko siya ng original, hindi lang talaga niya natripan masyado. Kasi, syempre, naghanap pa rin siya sa Pinterest. Ewan ko sa Pinterest yata siya naghanap, or sa Google. Pero, yun, bumagsak pa rin kami dun sa reference na gusto niya. So, ang ginawa ko, prinihan ko siya all the way. Ito yung advantage at disadvantage ng marunong mag-drawing na pumasok bilang isang tattoo artist sa hindi marunong mag-drawing. Kasi malaking malaking advantage kapag marunong ka mag-drawing. For example, ganito yung may encounter mo client. Diba? Hindi mo na siya i-stencil kasi need mong sapuin. Alam niyo siya pang sapo. Kailangan mong makuha yung buong space ng kanyang braso. Gusto mo yung fit doon sa sa braso niya yung tattoo niya. Syempre pag in-stencil mo yan, kung hanggang saan lang abot yung stencil mo, hanggang doon lang yung magagawa mo, diba? Gets ba natin?
Yun yung nagiging advantage nun tsaka disadvantage. Siyempre, pag hindi ka marunong mag-drawing, hindi mo may imagine ng maayos yung kalalabasan. Yun din yung isa sa mga ano, sa mga perks ng isang artist na marunong talaga mag-drawing. Alam niyo yun, kita niya na kaagad yung magiging outcome ng tattoo niya. Hindi pa man ginagawa yon, kita na kaagad niya yung outcome. Pero wala naman ako sinasabi na hindi pwede mag-tattoo ang mga hindi marunong mag-drawing. Importante pa rin kasi talaga dyan yung may guts ka eh. Kahit na wala kang skills, natututunan yan. Gaya nga niyang fundamentals yung sinasabi ko na yan. Hindi naman kailangan magaling ka mag-drawing para magkaroon ka ng fundamentals. Parang basketball lang din yan, na pag-aaralan mo from start to finish yung basic na tinatawag. Ngayon, pag marunong ka ng basic, matatawag ka ng basketball player, diba? Marunong ka na mag-basketball kung tawagin. Sa tattoo, ganun din. Kung alam mo yung fundamentals, diba? Alam mo kung paano maglinya ng malinis, alam mo kung paano mag-shading ng maganda, diba? Ang magiging problem mo lang naman dyan, magiging struggle mo lang dyan is yung mga tinatawag, yung mga conflict na ng mga design. For example, gaya ng colored realism, portrait na black and gray, yung mga ganon. Yung mga advanced na design na, doon ka lang mag-struggle talaga dyan ng sobra. Kasi yan talagang kailangan na ng ano dyan, kailangan ng advanced na technique dyan. Pero may mga kilala kong artist na hindi naman kagalingan mag-drawing pero napakahali mo gumawa ng tattoo. 'Di ba? Kaya wag niyong susukuan kung trip niyo talaga. Wag kayong pumasok sa tattoo kung hahabol niyo lang espera lang. Kasi kung habol niyo lang espera dahil malaki ang kitaan sa tattoo, big no 'yan. Kasi nga kailangan ng puso rito. Pag wala kang puso gumawa ng pyesa, wala kang magagawa. Magmumukha ka lang pera. Kaya kung gusto mo talaga magtagal at mag-excel dito sa profession na ganito, kung isipin na may pera, isipin mo palagi magagawa mo ng maayos yung obra. Kasi pag inuna mo yung pag-iisip mo sa pera, wala nang babalik sa yung kliyente. Sa umpisa mayroon, pero sa dulo wala na. Hindi na sustainable, hindi na siya masaya. Kaya yun yung magiging payo ko dun sa mga gustong pumasok sa pagtatato. Puhunanan nyo siya ng puso. Puhunanan nyo siya ng pagmamahal. Kasi pag hindi nyo mahal, totoo yun, pag hindi nyo mahal ang ginagawa ninyo, hindi kayo tatagal sa ginagawa ninyo. Magsasawa din kaagad kayo. Kaya yan yung pinakamatibay kong payo sa inyo kapag kayo gustong pumasok sa pagtatato. Mas masarap kasing gusto nyo yung ginagawa nyo kasi ini-enjoy nyo lang. Walang pressure, walang masyadong panic na iniisip na wala akong kikitain kapag ganito. Konti lang naman binayad sa akin ito kaya di ko nagagalingan. Diba? Kliyente ang magbibigay sa atin ng pera. Kapag ang kliyente hindi na bumalik, wala magbibigay sa atin ng pera. Pero pag ang kliyente bumalik kasi nasatisfy sa ginawa mo, automatic yan, may pera papasok sa inyo. Kahit hindi kayo mag-market, automatic yan. Pag nagustuhan ng kliyente yan, yung recommendation pa lang sa inyo, grabe na makaboost nun. Diba? Kaya saludo pa rin sa lahat ng mga hindi nahinto sa pagtato sa kabila ng hirap ng buhay ng isang pagiging tattoo artist. Palag lang palagi mga tol. Ayan, bago matapos ang ating video, sa lahat ng gusto magpatato, message nyo lang ako sa aking mga Facebook page, JMTTV, at sa aking Facebook page na nakabase sa Pinas, JM Tattoo. Pwede nyo i-message dyan kahit saan dyan. At syempre, pwede nyo rin ako i-message sa aking mga Facebook account, Peter Joseph Opus, tsaka Peter Joseph Opus 2. Yan, pwede nyo i-direct message dyan. Masasagot ko lahat ng mga mensahe ninyo. And makikisuyo na rin ako sa aking TikTok account. Pa-follow naman ako. Yan. At pa-subscribe na rin ako dito sa aking YouTube channel. At ganun din, syempre pa-follow na rin ako sa aking mga Facebook page at mga Facebook account. Yan, message nyo lang ako sa lahat ng gusto magpatato dito sa Taiwan. At maraming salamat sa inyo mga boss. Kita-kits tayo ulit sa mga susunod kong video. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa mga gawa ko, sa mga obra ko. At keep safe kayo palagi. Ingat lang. And sa mga magpapa-home service basta kaya kong pupuntahan natin yan. Ingat kayo palagi dyan. God bless. Bye-bye. Kung gusto mo na solid na tattoo, halika. Si JM Tattoo na sa'yo ang bahala. Sigurado na hindi ka magsisisi. Pakinggan mo ang istorya ko, baka ikay mawili. Kung gusto mo na solid na tattoo, halika. Si JM Tattoo na sa'yo ang bahala. Sigurado na hindi ka magsisisi. Pakinggan mo ang istorya ko, baka ikay mawili.
tattoo noong 2015. May talent pala ako noon, hindi ko lang pinapansin. Kasi bata pat sa art, walang masyadong nalalaman. Ng aking nalaman, pwede palang pagkakitaan. Nag-aral mag-isa, YouTube naging sandalan. Mula sa umpisa, dala ko ang aking pangalan. Tinesting at nag-practice sa sarili kong balat. Ang paggaling alam kong hindi yan agad-agad. Nang aking matutunan sa event, agad sumalang. May bago merong veterano akong nakalaban. Naging sablat ako, mga komento ng hurado. Di nagpakita ng kabalagay ko may dehado. Lahat ng salita, pangit o negatibo, ay di ko ininda, tuloy at naging positibo. Malayo man dalakbayin tungo doon sa dulo, ay kakayanin ko, hindi ako susuko. Gusto mo na solid na tattoo, halika. Si JM Tattoo na sa'yo ang bahala. Sigurado na hindi ka magsisisi. Pakinggan mo ang istorya ko, baka ikay mawili. Gusto mo na solid na tattoo, halika. Si JM Tattoo na sa'yo ang bahala. Sigurado na hindi ka magsisisi. Pakinggan mo ang istorya ko, baka ikay mawili. Saka sa mga taong pinanghihinaan ng loob, kasi bago ka lang dito sa larangan, hayaan mo sila na may masabi kung ano. Gawin ng may pagmamahal lahat ng gusto mo. Sikapin mo, isipin mong di ka pahuli. Dinadaan yan sa tiyaga, huwag kang magmamadali. Natural lang na sa una ikay magkamali. Tagumpay ay makukuha mo rin bandang huli. Hasain mo lang ang talentong sa'yo'y ibinigay. Ang tagumpay na hangad na sa iyong mga kamay. Huwag umasa sa tadhana, mamuhunan ka ng sariling sikap, lagi mong kilusan. Ay sigurado balang araw yan ay magbubunga. Mga pinaghirapan mo magmula sa una, Panginooy kasama mo saan ka man dalhin. Ng mga paasi paglagi mong bitbitin. Kung gusto mo na solid na tattoo, halika. Si JM Tattoo na sa'yo ang bahala. Sigurado na hindi ka magsisisi. Pakinggan mo ang istorya ko, baka ikay mawili. Gusto mo na solid na tattoo, halika. Si JM Tattoo na sa'yo ang bahala. Sigurado na hindi ka magsisisi. Pakinggan mo ang istorya ko, baka ikay